Kaya nga, si Nicodemo nung nagtanong sa Panginoong Jesucristo, paano maligtas itong pinakamagaling at pinakamarunong na guro ng Israel? Hindi niya po alam kung paano ang kaligtasan. Pero ang sagot ng Panginoon, simple lang, ito ang pagsakop ng kanyang dugo. Sige, basahin natin. Sabi rito'y ganito, sa John chapter 3 verse 3, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos. Kita mo? Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kita nyo? May salitang maliban, no? Kailangan ang tao maipanganak ng muli. No? Sinampalatayanan ni Nicodemo, mga kapatid. Kaya ang kauna-unahang iglesia na pinangaralan ni Pedro, nagtanong din kay Pedro. No? Kung paano, mga kapatid, ano ang gagawin namin para maligtas? Hindi alam ng daigdig, hindi alam ng mga tao kung paano maligtas. Pero ang sagot ni Pedro, dito na pumapasok, Brother Aljon, yung sinabi mo kanina. No? Kapag ang sumampalataya at mabautismuhan, ay maliligtas. Sumampalataya sila doon sa Acts 2:38, mga kapatid. Basahin natin yun. Mga kaibigan. Sabi rito, at sinabi sa kanila ni Pedro. So bago sinabi ni Pedro, nagtanong muna sila eh. Basahin natin yun. Sa 37. Yes. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso. At sinabi kay Pedro. Oh, Brother Aljon, anong particular na words na bakit nasaktan ang kanilang mga puso? Kasi, mga kaibigan, kaya nasaktan yung puso nila. Kung tatanong natin sa 36, yes, na pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na itong si Jesus na inyong ipinako sa krus, siya ang ginawang Kristo at Panginoon. So doon sila tinamaan. Nasaktan sila kasi yung Jesus pala na pinako nila, yun pala ang Kristo, yun pala magliligtas sa kanila. Yung pala ang Panginoon. Mga kaibigan at mga kapatid. Nang narinig nila ito, mga kaibigan, nasaktan ang kanilang puso. So anong desisyon nila? Kasi wala na silang magawa. Yes. Dahil naipako na nila eh. Amen. Tapos na, mga kaibigan. Hallelujah. Tapos na nilang maipako. Anong ginawa nila? Anong sabi niya? Mga kapatid, anong gagawin namin? Yes. Kasi mga kaibigan, napakahalagang tanong. Nabahala sila. Yes. Nang sinabi nila, na sinabi ni Pedro, etong si Jesus na inyong pinako sa krus, ito yung ginawang Kristo at Panginoon ng Diyos. Hallelujah. Nang narinig nila ito, nabahala sila eh. Hallelujah. Nasaktan sila. Kaya sinabi nila, mga kapatid, anong aming gagawin? Ano sabi ni Pedro, mga kaibigan? At sinabi sa kanila ni Pedro, magagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi ba napakahalaga, mga kapatid, nung salita na yan? Hindi baga tayo noon, wala pa tayo sa Diyos, nahulog tayo sa sari-saring mga kasamaan, na minsan hindi natin alam kung paano makaiwas, paano makaalpas doon sa kalagayan na yon. Din ang paraan lang pala ay pagsisihan at tanggapin ang Panginoong Jesucristo sa bautismo. Kasi, ang nangyari kasi, mga kaibigan at mga kapatid, para mapatawad sila, yes, ng kanilang ipinapako si Jesus na Kristo at Panginoon. Kaya para sila mapatawad, yes, kailangan nila magsisi at magpabautismo sa pangalan ng Jesucristo, yes, na kanilang ipinako sa krus. Thank you, Lord. Mga kaibigan at mga kapatid, bakit? Hindi kasi sila naniniwala na si Jesus, ito ang Kristo at Panginoon, kaya pinapako nila. Yes. Para matanggap mo na si Jesus, siya ang Kristo at Panginoon, kailangan mo mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yes. Amen. Nakatunayan, tinatanggap mo siya na siya ang Kristo at Panginoon at tagapanginoon. Amen. So yung pagtanggap ng mga Hudyo, kauna-unahang church, mga kapatid, na nabuo, yung 120 na yan na nag-decide na nagpabautismo, nagsunod-sunod po ito. Hanggang sa Samaria, sa mga Hintil, no? Nagsunod-sunod hanggang sa ating panahon, mga kapatid. So isa lang ang pinagmulan ng kanilang bautismo. Ano yun? Ang pangalang Jesucristo na kailangan maisuot sa tao.